Siyam na insidente ng pagnanakaw at pandurukot ang naitala ng mga otoridad sa araw na ito ng kapistahan ng Poong Nazareno. Ang ilang bata naman nawalay sa kanilang mga magulang sa gitna ng siksikan sa prosesyon. Live mula sa Maynila, may report si Athena Imperial. Athena. Mark, dahil sa milyong-milyong deboto ang dumayo rito sa Quiapo upang masilayan at mahawakan ng imahe na itim na Nazareno, ay marami ang nasaktan at nahimatay. Marami rin ang nabiktima ng pandurukot at maraming mga bata ang nawawala. Sa dami ng mga deboto, di nakapagtatakang maraming mawalan ng malay dahil sa siksikan, tindi ng init at kakulangan sa malalanghap na hangin. Isa sa mga nawalan ng malay habang nagpuprosesyon ay ang matandang lalaking ito. Hindi raw makausap ng maayos ang pasyente ayon sa mga medical volunteer. Pero nabanggit nitong isa siyang security guard at wala pa raw siyang tulog mula sa kanyang trabaho. Dinala po siya nung mga taga-Red Cross dito na walang malay. So, chinek po namin yung vital signs niya and we found out na mataas po yung blood pressure niya. Si John, hindi halos makalakad sa hapdi ng sugat sa kanyang talampakan. Sa kabila nito, pinilit niya pa ring makalapit sa first aid tent. Mukhang bubog kanina. Pagbaba ako eh. Hindi mo na mamalayan dahil ano na eh. Halo-halo na eh. Kanina pa paggamot sa inyo, maglalakad pa rin kayo? Balik pa rin, tuloy pa rin. Panata eh. Ang batang si Abigail, di biro ang dinaanan makarating lang sa andas at makapagpunas. Halos inihagis na pababa ng andas. Mabuti na lamang nasalo ng kanyang tatay. Taliwas ito sa pinagdaanan ng 7 taong gulang na batang si Kenneth. Nahiwalay na nga sa kanyang nanay, nanakawan pa ng backpack. May nag-ano sa'yo dito? May nagdala? Sino? Sa lalaki. Ha? Itandang lalaki. Maya-maya pa, dumating na ang kanyang ina. May kapansanan pala ang ina ni Kenneth, isang volunteer ng Basilika ng Nazareno ang tumulong kay Ate Gina para matagpuan ang anak. Laking pasalamat na lang nito na hindi nasaktan ang kanyang anak. Nawawala rin ang 18 taong gulang na anak ni Mary Jane na may kapansanan umano sa pag-iisip. Kasi po pauwi na po kami. Hindi namin alam na sumalubong sa amin yung tao na nagkanda ipit-ipit kami. Sa Plaza Miranda Police Community Precinct, 8 ang naitalang kaso ng pandurukot. Iba pa ang pagnanakaw sa bag ng batang si Kenneth. 2 sa mga mandurukot ang dinala na sa Station 3 sa Santa Cruz, Maynila. Mark, tuloy-tuloy pa rin ang pagdaraos ng misa dito sa Basilika ng Nazareno at kasalukuyang nasa Carcer Street na ang prosesyon. Patuloy naman ang pagpapatrolya ng mga pulis upang masiguro ang seguridad ng mga deboto at ang mga medical volunteers natin ay nananatiling naka-alerto dito sa Quiapo. Yan ang latest mula dito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Mark. Athena, naku, yun namang yung batang si Kenneth, pati ba naman backpack niya ay kinuha pa. Ano ba laman ng backpack ng bata? Ayon dun sa bata, ang laman daw ng kanyang backpack ay yung kanyang PSP na matagal na niyang inaalagaan. At nung nakita nga siya ng kanyang ina, yun yung unang-una niyang sinabi. At ang sabi nga, nung nag-interpret, dahil nagsasayang language nga yung nanay niya, sabi mabuti na lang daw at hindi nasaktan ng anak niyang si Kenneth. Oo, at sinabi rin naman kasi na wag magdadala sana ng mga cellphone. Ewan ko ba't nagdala siya ng PSP. Pero maliban ba dun sa pandurukot, ano pang ibang klase ng krimen na naitala dyan sa buong araw ng selebrasyon? Kanina po ay may nakausap tayong pulis at sinasabi niya na kanina nga meron daw nagpaputok ng quipis. Ito nga nagpaputok na ito ay nasa 40 na yung edad at dinala na raw sa presinto. At karamihan naman daw sa mga krimen na nangyari dito ay yung pandurukot nga ng cellphone at wallet. Okay, Athena, sa kabuuan ng araw na ito ng Itim na Nazareno, kamusta naman, generally speaking, yung peace and order situation? Sabi nga ng mga pulis ay nanatiling mapayapa, except dun sa mga petty crimes na nangyari. Pero 2 na nga raw dun sa mga mandurukot ang dinala na sa Station 3 dun sa Santa Cruz, Maynila. Okay, mabuti naman kung ganun. Sana magpatuloy pa yan dahil ongoing pa yung prosesyon. Maraming salamat sa iyo, Athena Imperial.